hukuman ay nasa sesyon. Ang kaso nito ay tumatalaran sa kung ano ba talaga ang nangyari sa Piante de Valladolid. Kagalang-galang na hukom, ang nasasakdal na si Don Custodio, ang tinaguri ang Buena Tinta ay isang lantarang huwad. Pinangalanda kanyang immoral at mahalay ang operetang Frances, ngunit nahuli siyang palihim na nanonood sa Teatro de Variedades. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at ang palusot na siya'y nagsusuri lamang upang pagtakpan ang sariling kalaswaan. Siya ay nagkasala ng sukdulang pagpapaimbabaw at paglapastangan sa tiwala ng bayan. Don Custodio. Anong nangyari ng araw na yun? Pakiliwanag ka, yung kahit mga detalye lang. Kay Tol, ganito yung nangyari. Meron din na lang French opera dito sa Maynila. Ay yung Les Cloches de Corvalles, diba? At alam mo naman eh. Basta ganun. Hindi naman ako French, paano ka naman mapro-pronounce yan? O pala, tapos meron din si Padre Irene. Solid yung mga reaction niya eh. Panay pasigaw na, hoy, bawal yan! Immoral! Grabe na yan! Nakakasira ng kaluluwa! Oh, tapos meron din yung mga estudyanteng liberal na pinagsisigaw-sigaw nila na, no, gusto ko mapanood yan. Ay, yung mga magagandang Francis na sumasayaw. Daming alam eh, no? Solid. Kaya eto na, pumasok na sa eksena, si Don Custodio, ang nag-iisang Buena Tinta sa Maynila na pala desisyon. Kung di mo alam yan, magbago ka na. Ha? Anyways, sinabi din sa akin ng gobyerno, Uy, Custodio, ipa-analyze mo nga itong panood kung ipababan ba natin. Ay di syempre, almatik na alam natin yung diskarte dyan. Alam na natin, nagtodok na busy, na macho, na deep thinker, kunwari. Pero seryosohan, in-study ko talaga yung case. Pero matik na rin ako nanonood daw sa panood. Tanging ina, ang sarap kaya manood eh. Language! Case dismissed. Please proceed. Sorry, Your Honor. Kala ko kasi yung character na pa rin si Kapitan General. Anyways, meron din doon si Pepay. Ay yung buwan, magandang mana na yung men. Grabe. Na super close sa akin if you know what I mean. Tapos, ayong kan, sinabi naman nung sa akin, sige na, Don Custodio, bayagan mo na sila manood. Alam na natin yung diskarte dyan. I know what I had to do. Kaya yun, habang yung mga tao pumapasok sa Teatro de Versailles, ayun, basta ganun, di ka mapro-pronounce yan. Nakita ko sa labas, si Cameron Cosido, isang matangkad na nagbumukang pulubing Kastila. Yaks, kababain. Pero, nakita niya, si Tio Kiko na nagdidikit ng mga poster sa labas. Siyempre, matik na rin, nag-uusap na sila. Tapos, napansin din yung Cameron Cosido na madaming kaduda-dudang lalaki na nag-aaning dun sa dilim. Bulong dito, bulong doon. Tapos, meron pa daw siyang narinig na usapang rebellion. Ang udyat daw ay isang putok. Safety. Pero si Cameron Cosido, wala yan, walang pake yan. Pinagsasabi niya nga kan eh. Pake ko dito, di ko naman to bansa, wala akong makukuha dyan. Problema nyo na yan, ang chill lang lolo mo. Grabe nga, di ba? Oh, kasi mga estudyante na nakapasok na sa teatro, kasama nila si Tadeo. Ayun, grabe din yun eh. Wala man lang ginawa, kunwari na may kipag-close sa lahat daw ng VIP. Sa teatro ko mismo, grabe naman yun eh. Tapos hindi lang yun, gumawa pa ng fake news. Bakit? Para magpasikat sa mga tropa niyang kasama. Sila Macaraig, Sandoval, Isagani. Oh, tapos sabi pa daw ng isa kung bakit hype na hype sila. Akala nila nakuha nilang boto ko. Yung boto ko, yung pinagsasabihan daw nila dahil kay Pepay eh. Guys, panalo na tayo. Nakuha na natin ang boto ni Don Custodio. Nakuha na siya ni Pepay. Hindi ako ganun kadali makuha, tol. May standards naman rin. O di yun, pagkatapos nun, habang ang buong Maynila ay nakadara pa sa panonood sa mga Frances, tapos yung mga estudyanteng liberal na nagsasaya sa loob, nagsiselebrate dahil akala na nakuha nilang boto ko. Hindi nila alam sa labas, unti-unting gumagapang ang madilim na plano ni Simon para sa isang revolusyon na wala man lang silang kamalay-malay. Boom!
Panis sa bubutak mo no, di ba?